Ang pasimulang kwento ng Chapter 10. Seryosong tinitigan ni Suhong ang nagliliwanag na asol na pano. Pinag-isipan niya kung paano mapapataas ang antas ng kanyang mga guidance technique. At kung uunlad ba ang mga ito sa parehong paraan ng kanyang martial value. Pagdampi niya sa window, isang pulang babala ang kumislap, kulang ang martial value. Napabuntong hininga si Suhong. Napagdesisyonan niyang i-develop muna ang ibang mga teknik at saka nalang isipin kung paano makakakuha ng dagdag na martial value. Naupo siya ng deck 4 sa rooftop, napapalibutan ng mga aklat. Sumabog ang mga apoy ng spiritual energy sa paligid niya, na nagbigay liwanag sa buong lugar. Makalipas ang ilang oras, nakita sa panloob na paningin ni Suhong ang 7 nagliliwanag na punto ng spiritual chi. Ang bawat punto ay kumakatawan sa magkakaibang teknik tulad ng kidlat, latian, makapal na lupa, at diwan ng hangin. Ang 7 magkakaibang katangiang ito ay nagtutulakon laban sa isa't isa. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Suhong habang pinapawisan. Naunawaan na niya kung bakit sinabi ni Presidente Wu na ang isang henyong nagde-develop ng 7 teknik ay nananatili sa Tier 1 sa loob ng ilang dekada. Ipinagpatuloy niya ang pagdaloy ng kapangyarihan, sinusubukang kontrolin ang enerhiya habang tumataas ang mga apoy sa paligid niya. Napansin niya na kahit naroon ang 7 uri ng chi sa kanyang katawan, isa lamang ang kaya niyang gamitin sa bawat pagkakataon. Isang bola ng nagniningas na chi ang nabuo sa kanyang kamay habang malalim ang kanyang paghinga. Napagtanto niya na kung pipilitin niya ang ikalawang katangian, magbabanggaan ang mga puwersa at magdudulot ng marahas na pagsabog. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang yumayanig sa rooftop, na naging sanhi ng paglaho ng parehong katangian. Kinikit ni Suhong ang kanyang mga mata. Hindi ba talaga pwedeng pagsamahin ang kidlat at apoy? Magkatulad ang kanilang kalikasan, kaya bakit nila itinatakwil ang isa't isa? Sinubukan niyang muli. Ang liwanag ng kidlat at mga siklab ng apoy ay bumalot sa kanyang mga daliri. Nang magdampi ang mga puwersa, muling sumabog ang enerhiya at nagkahiwa-hiwalay. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at tumangging sumuko, sumigaw siya para sa isa pang pagkakataon. Buong gabi siyang nagpumilit na pagsamahin ang mga katangian. Sa pagbubukang liwayway, bahagya pa ring nagliliwanag ang gusali mula sa mga siklab ng walang tigil na pagsasanay ni Suhong. Humihingal at may pawis na dumadaloy sa mukha, sinabi niya sa sarili na kaunti na lang ang kailangan. Kumikislap ang kidlat at apoy sa kanyang kamay. Tinitigan niya ito, iginiit na kailangan niya ng kaunti pa. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, sumigaw siya para sa power to fuse. Binalot ng kidlat at apoy ang kanyang mga braso habang pilit niyang pinagsasama ang mga enerhiya. Isang maliwanag na apoy ang sumabog sa kanyang palad. Matapos ang buong magdamag na pagsubok, sa wakas ay nagtagumpay siya. Tiningnan niya ang apoy ng may kagaanan ng loob. Inayos niya ang kanyang damit at nagpas siyang oras na para lumabas at subukan ang kanyang kapangyarihan. Sa Citizen Martial Arts Square ng Star City, isang malawak na plaza na may clock tower, handa na ang mga training robot. Tumayo si Suhong sa harap ng isang spider-shaped combat tester. Napansin niyang lumipat na siya sa isang Tier 3 tester, umaasang hindi ito masisira. Naalala niya na ang 50% na lakas ay umabot sa 3,000 noon, nagpasya siyang subukan muna ang 30% na lakas. Tumama ang kanyang nagliliwanag na kamao. Ang resulta ay lumampas sa 2,300. Nagulat siya, sa 30% na lakas, dapat ay nasa 1,800 lang ito, pero tumaas ito ng 500. Tiningnan niya ang kidlat sa kanyang kamay. Ang lakas ng kidlat pa lang ay napakatindi na. Pagkatapos ay itinikom niya ang kanyang kamay para puntiryahin ang makina. Pinakawalan niya ang pinagsamang puwersa ng kidlat at apoy. Ang kanyang suntok ay tumama sa tester ng may napakabilis at napakalakas na puwersa. Lumitaw sa screen ang 3,041. Natigilan si Suhong, mas mataas ito kaysa sa inaasahan. Gulat na pabulong niya, nagtataka kung paano ito pumasa sa 3,000. Pinunasan ang kanyang mga kamay sa tabi ng damage tester. Napagtanto niya na ang 30% ng kanyang pinagsanib na lakas ay nakahihigit na sa isang Tier 1 high-stage martial artist. Napabuntong hininga siya habang tinitingnan ang kanyang katayuan. Ang kanyang vitality ay 123 pa lamang, kaya mas nakakatakot ang resultang ito.
Kung ganito nakalakas ang dalawang katangian, anong klaseng lakas ang mayroon siya kung pagsasamahin ang pito? Nasabik siya sa isiping iyon. Habang pinagmamasdan ng apoy at kidlat sa kanyang kamay, napangiti siya, at nagpas siyang subukang pagsamahin ang tatlong katangian sa susunod. Kalaunan, nakahiga siya sa rooftop, pagod na pagod at walang damit pang itaas. Malalim ang kanyang paghinga habang may maliliit na ilaw na lumulutang sa paligid. Mahirap pagsamahin ang dalawang katangian, pero mas mahirap ang tatlo. Paulit-ulit niyang inayos ang pitong pattern pero walang pag-unlad. Gayunpaman, iniisip niya ang magiging lakas nito kung magtatagumpay siya. Sinuri niya ang system, iniisip kung makakatulong ang pagpapataas ng antas ng kanyang mga teknik. Nakalista sa screen ang kanyang mga level 1 na teknik tulad ng kidlat, apoy, at tubig. Naalala niyang bukas na ang monthly exam, at kailangan niyang makakuha ng Marshall value. Kinabukasan, nagtipon ang mga estudyante sa Star City No. 1 High School. Umakyat ang punong guro sa entablado at inanunsyong kakaiba ang pagsusulit na ito. Dahil sa mga pangyayari sa labanan, isang espesyal na training camp ang gaganapin taon-taon para pumili ng mga henyo. Ipinaliwanag niya na ang kampo ay may mga mapagkukunan tulad ng malalakas na sining arts, mga bihirang tableta pills, at mga grandmaster na tagapagturo. Ang tatlong nangungunang estudyante sa pagsusulit ay mapapabilang sa Star City Training Camp. Naging masigla ang mga estudyante, nagsisigawan tungkol sa Genius Training Camp. Ang iba naman ay nagulat na isang Tier 7 Grandmaster ang posibleng magturo, dahil ang kanilang punong guro ay Tier 3 lamang. Tumingin sa harap si Suhong nang may pagkapagod. Sinabi ni Presidente Wu na kung makukuha niya ang unang pwesto, bibigyan siya nito ng slot. Ngunit hindi ba't ang top 3 ay makakatanggap naman talaga ng mga slot kahit ano pa ang mangyari? Isang kaibigan ang nagsabi kay Suhong na sina Chen Shan at Lai Tu ay mga Tier 1 martial artist na ngayon. At ang iba naman ay natutunan na ang Thunder Rush Fist. Mukhang nalito si Suhong. 10 araw lamang siyang nawala, ngunit nakamit na nila ang breakthrough. Ipinaliwanag ng kaibigan na nakiusap ang punong guro kay Instructor Chen Tian na magbigay ng mga pribadong aralin. Ngayon, ang vitality ni Chen Shan at Lai Tu ay lampas na sa 100, at ang kanilang Thunder Rush Fist ay kaya nang umalangaw ng 3 beses. Biglang naglakad pasulong sina Chen Shan at Lai Tu. Sabi ng isa, gusto niyang malaman ng lahat kung sino ang tunay na henyo. Sumagot naman ang isa na umaasa siyang mananatiling kampante ang kalaro matapos itong matalo at mapabagsak. Habang paalis sa entablado ang punong guro, nagtanong si Instructor Chen Tian kung nahanap na nito ang henyo na gumamit ng 9 Echoes Thunder Rush Fist. Sinabi ni punong guro Li na naghanap siya sa lahat ng dako ngunit sa tingin niya ay hindi taga-paaralan nila ang taong iyon. Habang nag-uusap, nakarinig sila ng ingay sa kanilang likuran at lumingon. Isang lalaking nakaitim na suit ang lumapit kasama ang 2 pang iba. Iyon ay si Jiang Ming, ang guro ni Suhong sa sibat, kasama sina Li Ming at Li Yan. Nagbiro si Jiang Ming, tinatanong si punong guro Li kung bakit mukha itong malungkot. Nagtanong ang punong guro kung bakit nandoon si Jiang Ming. Ngumiti si Jiang Ming at sinabing mukhang mahihina ang mga estudyante. Nagdala siya ng 2 disipulo at iminungkahi na hayaang makipag-sparring ang first place student sa kanila pagkatapos ng pagsusulit. Nag-igting ang ekspresyon ni punong guro Li. Nagpunta si Jiang Ming para ipahiya siya. Kung tatanggi siya, aaminin niya na walang talento ang kanyang paaralan. Sinabi ni Jiang Ming na dahil mukhang mahihina ang mga estudyante, mauunawaan niya kung tatanggi ang punong guro. Sumagot ng pabalang si Instructor Chen Tian, nagtatanong kung naghahanap ba ng gulo si Jiang Ming. Sa malapit, ang estudyante ni Jiang Ming na si Li Yan ay itinuro ang mga tao sa paligid. Sinabi niya sa kanyang guro na may masamang balita. Narito si Suhong. Nalito si Jiang Ming at nagtanong kung sinong Su. Paglingon sa mga estudyante, sinabi ni Li Yan na nakilala niya si Suhong na nakatayo sa likuran. Napahiyaw sa gulat si Jiang Ming nang matanto na iyon ang parehong Little Monster. Kalmadong tumingin sa kanila si Suhong na may bahagyang ngiti. Tula lang tumingin si Jiang Ming sa gulat habang pinapawisan. Natanto niya na ang batang pinag-uusapan nila ay taga No. 1 High School pala. Tumingin siya sa kanyang mga disipulo, nababagabag. Kung lalaban sina Li Yan at Li Ming kay Suhong, tiyak na matatalo sila.
Kailangan niyang iwasan ang laban para maisalba ang kanyang mukha. Mabilis siyang ngumiti at sinabi kay punong guro Lee na huwag magalit. Sinabi niya na nagbibiro lang siya, at wala nang magaganap na kompetisyon. Tinawag niya ang sariling mga disipulo bilang mga basura kumpara sa mga estudyante ng paaralan. Agad na sumuko sina Li Yan at Li Ming. Galit na galit sina punong guro Lee at Instructor Chen, sa pag-aakalang kinukutya sila ng mga ito ng pabalang. Maya-maya sa arena, isang malakas na anunsyo ang tumawag para sa laban ni numero 666, Su Hong, upang magsimula. Mula sa mga upuan, balisang nanunood ang kaibigan ni Su Hong. Napansin niya na ang kalaban ni Su Hong ay isang quasi-martial artist na itinuturing na malas. Isinigaw niya kay Su Hong na huwag pilitin ang sarili o magpasugat ng maaga. Ang kalaban na si Chen Ping ay humakbang pasulong. Nagtanong siya kung plano ba ni Su Hong na maglakad pababa o gusto nitong mapabagsak sa bugbog. Itinigam niya ang kanyang kamao para sumugod ng may kumpiyansa. Ngunit bago pa siya makakilos, gumalaw na si Su Hong. Bigla siyang naglaho at agad na lumitaw sa harap ni Chen Ping. Sa isang malinis na tama, pinatalsik niya si Chen Ping. Sa lakas ng tama, tumaligtad si Chen Ping at bumagsak ng malakas sa lupa. Lahat ay tumitig sa gulat. Isang estudyante ang nagtanong kung kailan pa naging ganito kabagsik si Su Hong, habang ang iba ay natulala sa katahimikan. Kalmadong nakatayo si Su Hong sa gitna ng usok. Napagtanto ng lahat na tinalo niya ang isang quasi-martial artist sa isang galaw lamang. At dito nagtatapos ang kwento ng Chapter 10. Ang panimulang kwento ng Chapter 11. Kalmadong nakatayo si Su Hong sa ibabaw ng kanyang tinalong kalaban. Nagsisigawan ng madla sa hindi paniniwala, nagtataka kung paano siya naging ganoon kalakas, habang ang ilan ay naghihinalang isa na siyang Tier 1 martial artist. Inanunsyo na ang huling laban ay magaganap na susunod. Sa mga upuan, nakatitig si Instructor Chen kay Su Hong. Nalilito kung saan nanggaling ang estudyanteng ito at kung bakit hindi ito sumipot sa mga pribadong pagsasanay. Sinisi ni Principal Lee ang kanyang sarili dahil hindi niya ito napansin ng mas maaga. Naramdaman ni Principal Lee na sinayang niya ang isang talento sa hindi pagpapasailalim kay Su Hong sa pagsasanay ng mas maaga. Nabanggit ni Instructor Chen na pamilyar ang mukha ni Su Hong ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Ibinaba nila ang kanilang atensyon sa semifinal match sa pagitan nina Chen Shan at Lai Tu, at napansing malapit ng malaman ang mananalo. Habang pinapanood ang laban, nakita nilang pantay ang lakas ng dalawa, kaya mahirap hulaan ang mananalo. Sa entablado, nagbabala si Lai Tu kay Chen Shan na dahil pareho silang gumagamit ng Three Echoes Thunder Rush Fist, kailangan ni Chen ang kanyang pinakamalakas na tira para manalo. Pagkatapos ay umatake si Lai Tu ng may buong puwersa. Sumugod si Lai Tu at pasabog na ibinagsak ang kanyang kamao. Sumigaw si Chen Shan habang nakaharang, at ang impact ay nagpakawalan ng malakas na hangin sa buong sahig. Biglang nagliyab ang kamao ni Chen Shan. Sinigawan niya si Lai Tu na manood ng mabuti, at idineklara ang sarili bilang tunay na numero 1 ng paaralan. Napasigaw sa gulat ang mga estudyante dahil na-master na ni Chen Shan ang attribute externalization. Kinilala nila ang malakas na fire attribute. Pangalawa lamang sa kidlat, humakbang si Lai Tu pasulong ng may mapang uyam ng ngiti, habang ang enerhiya ay dumadaloy na parang tubig sa paligid ng kanyang braso. Minaliit niya ito at sinabing walang espesyal sa attribute externalization. Muling napasinghap ang mga estudyante nang makitang may externalized attribute din si Lai Tu. Ang sa kanya ay metal, na mas malakas pa kaysa sa apoy pagdating sa labanan. May mga kadenang metal na umikot sa mga kamao ni Lai Tu habang mabilis siyang sumusugod para umatake. Ang kanyang mga suntok ay umalangaw ng 5 beses. Nagulat si Chen Shan nang makitang inilabas ni Li Tu ang 5 Echoes Thunder Rush Fist. Isang marahas na impact ang sumunod. Ang tira ni Lai Tu ay nagpatalsak sa kanyang kalaban paatras, na nagpadala ng mga shockwave sa buong arena. Natigilan sina Principal Lee at Instructor Chen. Napansin ni Lee na itinago ni Lai Tu ang kanyang tunay na lakas. Habang si Chen naman ay namanghana na master ni Lai Tu ang attribute externalization at ang micro-level Thunder Rush Feast sa loob lamang ng 10 araw. Sinabi ni Principal Lee na ang huling laban ay malapit na, at ang laban ay tila wala ng saysay dahil hindi matatalo ni Su Hong ang metal attribute ni Lai Tu.
Napabuntong hininga si Chen at sinabing baka may pagkakataon pa sana si Su Hong kung may alam itong guidance technique. May kumpiyansang pumusta si Jiang Ming ng 50,000 para kay Su Hong. Sa gulat, tinawag siyang baliw ni Li dahil pumusta ito sa isang taong walang guidance technique. Tumawa naman si Chen, masaya na makakakuha siya ng madaling pera. Nagsimula na ang huling laban. Lai Tu laban kay Su Hong. Naghihiyawan ng mga estudyante, ang ilan ay para kay Su Hong, ang iba naman ay hinihimok si Lai Tu na manalo. Umakyat ang mga manlalaban sa entablado. Sinabi ni Lai Tu kay Su Hong na mapalad ito na nakaabot sa finals nang hindi nakakaharap siya o ang kanyang kalaban. Si Lai Tu lang ang tanging nagawang talunin si Su Hong. Kalmado lang si Su Hong. Matapos mga ng mga halimaw, ang mga estudyanteng ito ay tila mahihina sa kanya, ngunit sa wakas ay mukhang karapat-dapat na kalaban si Lai Tu. Ngumisi si Lai Tu at tinawag si Su Hong na pangalawa sa pinakamalakas. Tinanong lang ni Su Hong kung sino ang una. Iniyapak ni Lai Tu ang paa sa lupa at idineklarang siya ang likas na numero 1. Umatake siya at sinabing isang galaw lang ay sapat na para ipakita ang malaking agwat sa pagitan nila. Nagpanik ang mga estudyante nang makitang ginamit agad ni Lai Tu ang 5 Echoes Thunder Rush Fist. Natakot silang tapos na ang laban para kay Su Hong. Ngunit ang mga mata ni Su Hong ay nagliwanag ng gintong ilaw habang ang lakas ay nabubuo sa loob niya. May apoy na sumabog mula sa kanyang kamao habang sumusugod siya, nais subukan ang limitasyon ng kanyang pisikal na katawan. Sumigaw ang madla na baliw si Su Hong dahil sinalubong niya ang atake ng harapan sa halip na umiwas. Pasabog na nagtama ang kanilang mga kamao, na nagpayanig sa lupa. Paulit-ulit silang nagbakbakan, nagpapadala ng mga pagsabog ng enerhiya sa hangin. Direktang sinalubong ni Su Hong ang malakas na atake. Nagulat si Lai Tu na napahinto ni Su Hong ang kanyang 5 echoes na kamao gamit lamang ang 5 suntok. Nagpatuloy ang kanilang laban, nagbabanggaan ang mga kamao sa gitna ng unos ng mga tira at hagupit ng mga cade ng enerhiya. Nagulat si Lai Tu na nagawang talunin siya ni Su Hong. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Lai Tu. Bawat suntok mula kay Su Hong ay pakiramdam niya ay napakabigat, na parang nakikipaglaban sa isang halimaw. Sa mga upuan, isang guro ang napabulalas na nakikipagsabayan si Su Hong kay Lai Tu nang hindi gumagamit ng anumang martial skills. Isinigaw ng kanyang kaibigan na ang kanyang lakas ay nakakatakot. Ang mga opisyal ay tulala. Nahulaan ni Chen na may espesyal na physique si Su Hong. Tumawa si Principal Li, proud na ang paaralan ay nakagawa ng gayong henyo. Gayunpaman, napansin ni Chen na sa kabila ng lakas ni Su Hong, ang condensed attribute ni Lai Tu ang nagbibigay dito ng kalamangan. Dahil sa kanilang pagtatama, kapwa sila na paatras. Nalalaya ni Su Hong ang kanyang nagliliyab na kamao, habang si Lai Tu ay napilitang umatras ng ilang metro. Sa galit, sumigaw si Lai Tu na mananalo siya. May asul na kidlat na lumabas sa kanyang mga braso habang nagpapalakas siya. Sumugod siya, ang mga kamao ay nababalot ng mga kadenang enerhiya, at hiningi na tanggapin ni Su Hong ang pagkatalo. Napagtanto ni Su Hong na hindi na nagpipigil si Lai Tu at umaatake na ng may buong lakas. Dahil ibinigay na ni Lai Tu ang lahat, nagpasya si Su Hong na magpakita rin ng respeto. May apoy na sumabog sa kanyang kamao habang mabilis siyang tumatakbo para salubungin ang atake. Kumislap ang kidlat sa buong arena. Napasigaw sa gulat si Lai Tu nang matanto na kaya rin ni Su Hong na gumamit ng attribute externalization. Nanginig sina Principal Li at Instructor Chen habang ang gintong kidlat ay pumuno sa arena. Na nag-iwan sa kanila na walang maipahayag. Tulala sila na na-master ni Su Hong ang Thunder Guidance Technique. Ipinaliwanag ni Chen na ang isang espesyal na physique na pinagsama sa Thunder Attribute ay ginagawa siyang nakakatakot. Muling nagbanggaan sina Su Hong at Lai Tu, na nagdulot ng pagsabog ng kidlat at mga kadena sa lahat ng dako. Napagtanto ni Lai Tu nang may pangamba na ang Thunder Attribute ni Su Hong ay mas malakas kaysa sa sarili niyang Metal Attribute. May kidlat na pumalibot kay Su Hong. Sinabi niya kay Lai Tu na dahil inilabas nito ang pinakamalakas na tira, sasagutin niya ito ng maayos. Ang mga mata ni Su Hong ay nagliwanag ng ginto. Inanunsyo niya ang kanyang huling tira at sumugod gamit ang Thunder Rush Fist. Ang kanyang tira ay tumama ng pasabog. Ang mga impact ay mabilis na umalangaw,
na nagtulak kay Lai Tu paatros habang ang 9 echo bursts ay sumasabog sa buong arena. Siyam na alingaw. Imposible, sigaw ni Lai Tu, may dugong lumabas sa kanyang bibig habang bumabagsak siya sa lupa. Nakatayo si Su Hong sa ibabaw niya, ang kidlat ay kumikislap pa rin sa paligid ng kanyang mga kamao. Natahimik ang mga estudyante, ang kanilang mga mukha ay nanigas sa purong gulat. Sa wakas, may nagtanong kung nanalo ba siya. Sumambulat ang excitement ng gumulong sila patungo sa arena. Ang pag-aalala at tumataas habang ang tumitibok na kalasag ni Lai Tu at kakaunti patungo sa kanya. Natigilan si Su Hong. Napagtanto nilang naabot ni Su Hong ang perfect realm. Siyam na alingaw, na nalampasan pa maging ang saguro. Naootal sa hindi paniniwala si Instructor Chen. Nanginig si Principal Lee at idineklara si Su Hong na hindi lamang isang henyo, kundi ang dragon ng Star City High. Pinunasan ni Chen ang kanyang pawis. Iniisip kung gaano mawawasak ang ibang mga henyo sa training camp kapag hinarap nila ang isang halimaw na tulad ni Su Hong. Habang naglalakad palayo si Su Hong, hinangaan siya ni Chen. Sinabi niya na ang isang gintong carp ay nagiging dragon kapag nakatagpo ng hangin. Ang Star City ay masyadong maliit para sa kanya. Sumang-ayon si Principal Lee. Inihula niya na si Su Hong ay tataas na parang isang dragon, at magniningning ng pinakamaliwanag sa Imperial Capital at sa battlefield ng 10,000 lahi. At dito nagtatapos ang Chapter 11.